Welcome back sa aking channel. Isa sa kilalang K-drama fanatics, si Ann Curtis. May phase pa ng buhay niya na nabaliw-baliw siya sa Goblin lead star na si Gong Yoo. Sinamahan pa siya noong fiancé pa lang niya si Erwan Yosap sa Seoul, South Korea para isa-isahing bisitahin ang mga pinagshootingan ni Gong Yoo. Pero hindi lang naman siya sa Goblin na Hawk, kundi sa marami pang ibang K-dramas, including the 2020 world hit na It's Okay to Not Be Okay. She fell in love with Soo Ye-jae's karakter na si Ko Moon-young, na isang passionistang children's book author na may antisocial personality disorder. Napakaganda naman kasi talaga ng pagkakabuo ng karakter na yon at napakahusay din ng pagkakaatake ni Soo Ye-jae, kaya matindi ang tama para kay Ann. During the project launch press conference for the Philippine version of IOTNBO, binisto ni Ann na pagkatapos niya mapanood ang lahat ng episodes na nasabing K-drama ay agad niyang tinawagan ang manager niyang si Veronique Del Rosario ng Viva Artist Agency para sabing interesado siya sa role at kung may way daw ba ang Viva na talaga namang bumibili rin ng mga Korean titles para i-adapt dito na ma-acquire ang rights ng IOTNBO. For the longest time ay hindi nagtiteleserye si Ann pero tila nabuhay ang dugo niya dahil kay Ko Moon-young. Tapos nalaman na lang nila na nakuha na pala ng ABS-CBN ang rights ng IOTNBO. Kaya sabi ni Ann, pinagdasal daw niya na siya ang mapili o alokin ng ABS-CBN Creatives for the female lead role at nagkatotoo naman. In short, tila na manifest niya na mapasakan niya nga ang sabing project. But more than that, nakatadhana, we believe na among the stars of today, sa kanya naman talaga pinakabagay si Ko Moon-young, lalo na sa aspetong passionista. OG it girl siya ng showbiz, di ba? Doon naman sa part na magtatackle ng mental health issue, pinangako ni Ann na she will handle the role sensitively. At the time na pinapangarap pa lang niya ang project, wala pa sa isip niya kung sino ang didiman niya. But trust ABS-CBN to surprise the audience with another kakaibang tandem, at ngayon pa lang, hindi pa man sila nag-shoot, nakikitaan na sila ng kakaibang chemistry ni Joshua Garcia, who is playing the Moon Gae-tae character originally played by Korean superstar Kim So-yoon. Si Carlo Aquino naman was given the very challenging role bilang kapatid ni Joshua, Moon Sang-tae, na may intellectual disability or ID, which was originally played by the versatile Oh Jung-si. It turned out na ang IOTNBO pala ang makakapek ng interest ni Ann para magbalik teleserye after 10 years. At sa launch pa lang, mukhang mentally and emotionally ready na si Ann dito. Worth it daw ang IOTNBO na iwan niyang saglit si Erwan at ang kanyang darling Unika-iya na si Dalia para mag-taping doon sa South Korea. Ann last headline na kapamilya teleserye Mars Rabilos Jezebel noong 2014 pa, and she deserved nothing less than IOTNBO as a comeback vehicle. She is also making a big screen comeback via a reunion project with her Bypass director Eric Mate, at mukhang action na naman ito. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.